Hangga't sa hindi, may impluwensya ka at makapangyarihan ka. Intentional ka man o hindi, ang bawat binibitiwan mong salita ay may epekto sa iba. Naranasan mo na bang may na-inspire, natuwa o kaya naman ay nagalit sa iyo dahil sa sinabi mo? Pero hindi mo naman maalala kung ano ang binitiwan mong salita. Your words have power. Kaya dapat ay gamitin natin ito upang magbigay buhay, kaliwanagan at inspirasyon sa iba. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Sa Proverbs chapter 12, verses 18 and 19 ay mayroong ganitong paalala. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Mabuting gamitin natin ang ating kakayahang magsalita upang maging pagpapala sa iba. Value your words. Paano? Una, speak to encourage and not to put others down. Sa dami ng mga negatibong mensahe na naririnig at nababasa natin araw-araw, breath of fresh air na maituturing ang makarinig ng magandang balita at mga pananalitang totoo at positibo. Be that breath of fresh air in your workplace by bringing encouragement to others. Hindi naman ganoong kahirap na mag-encourage sa iba. Simulan mo sa pamamagitan ng pagbati sa mga ginagawa nilang mabuti. Express your appreciation for good work which others are doing. Speak to encourage. Pangalawa, speak to promote truth and not to spread lies. Mahalaga ang tiwala sa lahat ng relationship. Kasama na dyan ang ugnayang nabubuo dahil sa iyong trabaho o negosyo. Mas magiging matatag ang business partnership o relationship mo sa iba kung may tiwala. Kaya nga, may librong naisulat si Stephen Covey na At the Speed of Trust. Pagsumikapan mong patatagin ang tiwala ng iba sa iyo sa pamamagitan ng pagsasabi ng kung ano ang tama at totoo. At panghuli, speak to inform, instruct, and inspire. Gusto mo bang pakinggan at pahalagahan ng iba ang mga sinasabi mo? Kaya pag-isipan mong mabuti ang iyong mga sasabihin at tiyaking ito ay makatutulong para maghatid kaliwanagan sa mga nalilito, magturo sa mga di alam kung ano ang gagawin at magbigay lakas ng loob sa mga gusto nang bumitiw. Value your words and speak life. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang maulan na umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok dito sa ating radyo estasyon ng 1116 DXAS Your Community Radio. Good morning, Zamboanga. Maayong buntag sa tanan. Buenos días a todo. ¿Qué tal ustedes? Especialmente aquí na ciudad de Zamboanga. Ali tambien dinapud sa mga taga Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Good morning sa ating mga avid listeners sa radyo at sa Facebook. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Wednesday, November 26, 2025 at kayo ay nakikinig sa ating programang Oras na Zamba Sulta tuwing alas 7 hanggang 8:30 ng umaga. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh din sa ating mga kabarangay dyan na nakikinig sa Hulo, sa Sulu, sa Basilan, Tawi-Tawi, no? At ayun na nga, maulan at makulimlim, no? Malamig na morning this Wednesday. Oo, good morning, no? Especially naman din sir sa atin, no, na naka-monitor at nagkakape, no? Oh, siguro yung iba talagang nagpapakondisyon ng katawan kasi alam naman natin, no, pag ganito yung biglang pagbabago-bago ng panahon ay nagbabago din yung kondisyon ng katawan. And syempre, mapita, no, diyan sa ating mga kabarangay sa Upi, Maguindanao, sa Sultan Kudarat, sa Palembang, at sa mga bumibiyahe, no, na by land o ano ba yan, air, no, sea. Siyempre, salamat pagi sa ating mga kabarangay dyan sa shoreline ng Sabah, Malaysia. And siyempre, good morning sa aking partner. At ang Yes. ating co-pilot. Good morning. Good morning din. ¿Qué tal? Ayan, yun nga, no, early morning nag-exercise tayo. Wow, Oo, hindi ba ulan dyan? nag-exercise. Hindi, dito pwede ka naman mag-exercise sa bahay. Alam mo kasi minsan, yan yung nagiging reason bakit hindi na natin na-maintain yung pag-exercise. Kasi nga iniisip natin kapag masama yung panahon, hindi na mag-exercise. Oo. Ayun. Mag-exercise pa rin kahit bad weather. Oo, lalo na pag may area ka naman. Hindi pwede Indoor man exercise. lang. Oo. Adentre lang. Yung exercise ko kasi pag umuulan, kumakain ako sa kusina. Exercise of the jaw. Oo, doon yung exercise ko. Pwede. Ayan. O, kayo, Arroz caldo? ay hindi, kanin talaga. Para mabigat Kanin, sa katawan. So, hindi ka nagpapa-solid ng katawan na nagpapabigat ka ng katawan. Nagpapabigat na tayo. Wag na tayong mag-deny pa. Mhm. Hindi na talaga kaya ngayong taon. Mag-resolution na naman tayo next year na naman ang Next year diet. na po. Oo. Parang 5 taon ko na yan na New Year's resolution. At least meron. Oo, at least meron. At least din hindi nagagawa. Good morning po. Ayan. Walang pasok. May pasok po ngayon. Okay. Okay. Wala pong suspension ng klase ngayon kasi sabi nga ng ating alkalde, hindi man liakal abla mabiento kasi alitameng kita sigil di aton desisyon. Kung nakikita nila na medyo malakas ang hangin, ayan, sinususpindi ang klase. Pero ngayon, ulan May lang klase, naman. ha? Oo, ulan lang naman. So hindi din pwede ulan lang. Wala noy dayon klase kasi sabi nga ni Mayor, temora na bakasyon di ila. Ni metamen bakasyon kay tapri kurang man apas akel magadiya yan suspend el klase. Pero di ba may ano naman, may another mode of learning. Pero yun ang sabi ng ating mayor. So Yan ay klase, ha? Tiyan klase. Tiyan klase. Ara pagad no kay ulan-ulan. Ayer kasi madrugadal ulan.
Oo, so Mm. actually late na nga si Mayor kahapon. Wag po tayo agad magagalit pag minsan late ang ating Mayor, 'di ba? So far parang ngayon lang din, kahapon lang din na late si Mayor. Siguro late si Mayor ng mga 15-20 minutes ng Mga announcement. 20 minutes. Oo, so el otro estudyante di aton talaya ng eskwela. Oh, pero sige wala jud, walay perfect no. Importante yung mga iba hindi nakapasok hindi pa nakalakad, nakaalis at nandun na lang sila sa bahay. Oh, charge na lang 'yon. Charge for experience na lang 'yon. So may pasok po ngayon. Ingat po ang ating mga estudyante, ang ating mga driver, motorsiklo. Ingat po sa pagmamaneha. Naka four wheels bin. Sana pagbigyan nila ang ating mga naka-motorsiklo. Giveaway lang ha kasi kayo may atip, kami wala. Oo. Oo. Tama. Ayan. Sige po, oras po natin, 7:09 ng umaga. Samahan niyo po kami para sa 1.5 oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At syempre, sali po kayo mga kabarangay sa ating usapan, no? Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe o request, feedback, pwede kayong mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page, no? Shoutout pala sa ating mga followers sa social media. Pwede nyo i-like, i-share o pwede kayong mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. At good morning kay Ma'am Mife. Sabi niya pa, buenos dias, Sir Muben and Ma'am Sarah May. Good morning din kay Tristan Gulay. Buenos dias, Kuya Robin, Ate Sara. Thank you po sa inyong laging pagtutok dito sa ating programa. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. November 26, happy birthday po kay Pastor Joseph Kasipong. Parang sa barangay Mercedes pa to si Pastor Joseph or Kuliana. Not sure, pero Pastor, happy birthday po sa inyo. Happy birthday din kay Cyrus John Ababaw at kay Sir Butch Kinday. Happy birthday and hello sa entire family ng Kinday. Ayan, syempre, happy birthday din, ha? Happy birthday sa aking Mama Nora, no? Nora Soling, happy birthday. Babu, happy birthday kay Murni May Heromo, happy birthday. Uy, kay Murni, kay Sofia Sabtal, happy birthday. Ayan, happy birthday po, Nanay Nora. Nakita ko na ba si Nanay Norma ba? Nora. Oh, Nora. Nakita mo na, oo, yung nag-serve sa'yo ng merienda. Ayan. Siya ba yung nagsabi sa akin? Nasaan si Yan? O Si iba Lola yun? yun. Si Lola Si pa Lola rin. yun. Ayan. Ayan po. Hello po. Happy birthday po sa inyo. At kumusta po ang lahat ng Soling family. So, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, November 26. God bless you. All your friends are here tonight. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, act of hospitality. Sa Filipino, pag-aasikaso. Na Chavacano, acto de hospitalidad. Sa Bisaya, buhat sa pagkamahigalaon. Sa Ilonggo, buhat sang pag-abi-abi. Tausog, pag-ayupot. Ayan, tanong po natin, gaano po kayo kabukas sa pagiging hospitable? Ang ating verse ay Romans chapter 12, verse 13. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Sa Magandang Balita Biblia version, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar.
Ito yung sulat ni Paul, no, na para po sa mga Christian community na nagpapaalala na kailangan natin maging hospitable sa ibang mga tao. Kasi marami ang nangangailangan nito noon at kahit ngayon pa man. Ang pagiging hospitable being, ito ay isa sa mga paraan paano natin ipakita ang ating care sa ibang tao. Through hospitality, dito natin pinapakita na welcome sila sa atin at welcome din tayong tulungan sila. Tsaka, yun nga, sir, no? Ito yung isa sa mga attitude na gustong-gusto ko. Ako gustong-gusto ko talaga na may bumibisita, no? Naalala ko dati sa alam mo yun, halos everyday. At saka minsan alam mo kahit hindi ko kahit hindi ako yung may ano tawag diyan, ako yung host ng event, no? O minsan parang gustong ganun eh. Ewan ko kung napapansin mo sa station. Buti nga ngayon medyo nagbago-bago na rin tayo, no? Kasi naisip ko parang alam mo yun, ayoko kasi parang hindi ma-feel ba ng tao na welcome or comfortable, di ba, hindi siya komportable. Kahapon nga, no, may shoutout para sa ating mga kabarangay dyan din sa mga kapulisan, no, shoutout sa aking kaibigan, no, parang kababata ko na rin siya. Kahapon nakita ko dyan sa sa Menapolcom. Tapos syempre akala ko nagpa-process ng papers niya pulis, no. Tapos sabi ko, magkape ka muna dito sa office, no, sa station kasi di ba sa tabi lang natin na Napolcom. Nung nalaman ko pala doon siya nagjo-duty. Diyan na siya nagjo-duty sa Napolcom. Baka siya yung nakita ko kahapon yung medyo payat. May itsura. Okay. Lahat kasi kami ng mga magkakaibigan may itsura eh. Naipasok mo yan, Oo, di ba? Nakalusot. Nakalusot, Yung welcoming ba? Bilang believer dapat talagang welcoming tayo. Hindi tayo yung tinatakbuhan or iniiwasan, di ba? Tayo pa yung humaharang mismo sa blessing. Alam mo ba, Bin, dati, according dito sa isang interpretation, yung mga Kristiyano pala dati, lalo na yung mga mayayaman, paano nila pinapakita ang kanilang pagiging hospitable? Yung mga belongings nila, binibenta nila para yung malikom nila na pera, o siguro kung may trading that time, maibigay nila ito sa mga tao na nangangailangan. So, ganun dati ang Christian community. May ginagawa silang sakripisyo para matulungan yung isang tao. So, pwede rin tayong ganun. Not necessarily naman talaga yung pagiging hospitable, kailangan lagi kang may i-welcome lamang dito sa ating bahay. Pero yung nakikita mo, ano yung need niya. So, yung tinutugunan mo, yung inaasikaso mo, binibigay mo, ano yung need niya. Another way yan for being hospitable. At saka na-remind lang ako, no, alam mo sir, yung pag-aasikaso, di ba, yung pagtulong mo or yung pag-aasikaso mo, pag-welcome mo sa tao, yung magastos. Di ba, yung doon nga, no, sabi nga, binibenta nila yung kanilang mga ari-arian just to, di ba, para i-welcome, para asikasuhin, para, siguro, I think, ang pinaka, para sa akin, no, yung pinaka, tama or pinaka magandang term, no, is alagaan, di ba, no, kapag may bisita ka. Ewan ko sa amin kasi pag may bisita, pamilya man yan o hindi, kahit alam mo sir, kahit wala na nakaka-produce. Oo, no, alam mo, ewan ko kung sa Zamboangueño ba or sa Bisaya, sa Bacano, yung uutang sa tindahan. Di ba? Ginagawa niyo ba 'yun? Uutang kayo tapos para Ipang merienda. Ipang merienda. Dati ganyan. Oo, lumaki naman ako na ganyan.
Ganun din ba? Oo, yung may soft drinks, may biscuit, tapos Yes. alam mo na, Oo, lalo na pag may bisita. sisitahin. Yun lang yung chance na makakain ka ng, kasi parang, di ba, parang yun lang yung chance na makakain ka ng ganun kasi may bisita, no? Mhm. Ganun tayo ka-hospit. At saka, di ba, bilang Pilipino, oo, known tayo sa pagiging hospitable. Mhm. Kaya po ang challenge namin ngayong umaga sa inyo, look around, no? Tingnan niyo po ang inyong paligid, especially diyan sa inyong community or kahit po sa inyong within the circle po ng inyong family. At i-consider, tingnan niyo po sino po kaya yung talagang nakikita nyong nangangailangan ng simpleng tulong ninyo. Pwede itong kailangan ng simpleng pagkain, kailangan nila ng food, kailangan nila ng safe space, no? Lalo na pag may mga kakilala ka na na-evacuate, nawalan ng bahay, walang matutuluyan, and trusted naman tong taong ito, pwede mong tulungan, bakit hindi po natin sila tulungan nga. And another thing, no, yung pagbibigay natin ng mga essential items. Like ngayon, malapit na yung Pasko, baka pwede ka mag-declutter dyan sa cabinet mo o sa bodega mo. 'Di ba? Ihihiwalay mo yung pwede nang itapon, pwedeng ipamigay, pwedeng ibenta o dun sa mga pwede mong ipamigay. Baka pwede nyo pong ibigay yan sa mga charity, sa mga churches na gagawa ng mga love drive o ikaw mismo gagawa ka ng love drive. So in that manner, napapakita po natin yung ating pagiging hospitable. I-practice po natin kahit yung being generous by sharing the word of God, pwede din po yan. So, ano man ang inimpress ng Panginoon sa buhay ninyo ngayon, sa puso ninyo, sundin po natin. So, yun ang ating encouragement, no? Baka may gusto ka pang idagdag. Oo, yun nga sir, no, sabi nga dito, the impact of genuine hospitality, no, is eternal. Tapos alam mo minsan kasi, 'di ba, parang sa atin normal o sa atin alam mo yun, parang extra time na makapagbigay, makapag-serve, no, o yung sabi nga natin yung pagbibigay ng mga essentials, pero hindi mo alam yung sa the other side, no, yung tatanggap nun, talagang yun yung kailangan talaga nila, no? Alam mo yun, yung parang yun talaga yung kulang sa kanila at that time. At yun nga din ang gusto natin din ni pasalamatan, no, yung mga partner natin, SAR, na tumutulong din sa ating community outreach, no, sa ating DXAS na komunidad. Alam mo yun, no, yung mga last time may nagbigay ng isang box na punong-puno ng mga branded na mga sapatos, di ba? Mga damit. At saka para sa atin, no, parang alam mo yun, normal na siya kasi hindi mo pa kailangan kasi, di ba, marami ka na rin mga gamit. Pero nung inabot mo na sa mga nasa community, mga bata, alam mo, no, tapos kwentuhan ka pa ng lolo, ng lola. Alam mo ba, yung apo ko, matagal na yan humihingi ng bag pero hindi ko talaga mabigay kasi kulang yung budget, no? Kaya pinagtsatsagaan na lang yung yung mga humihiram, di ba? Tapos ngayon malaman mo na lang na yung binigay mo na bag na para sa simple lang, pero para sa bata talagang yun na yung kailangan. So alam mo yun, sabi nga dito, no, angels unaware. Yun baka yun yung mga pinagbibigyan natin. Ayan. Sila. At yun, no, kaya po hopefully this Sila day, yung mga angels. yes, ayan, kaya hopefully this day po handa po tayo magbahagi, mag-share, at maging welcoming po sa ibang tao, at nakikita po ng Panginoon lahat ng inyong ginagawa, kahit po ang inyong mga sakripisyo. Muli ang ating tanong sa ating mga tagapakinig, gaano kayo kabukas sa pagiging hospitable? Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
Mahalaga ang papel ng mga o ng publiko sa panawagan ng accountability at reforma sa ating lipunan. Kaya hanga po tayo sa mga patuloy na tumitindig para sa mga tama o para sa tama kahit tila hindi ito napapansin. Sa nakalipas na panahon, tila sila ang nangunguna sa mga pag-aanggulo ng mobilisasyon at pagbibigay diin sa pamamahalang deserve ng mga Pilipino. Kaya sa kabila ng mga nangyayari sa nagpapatuloy na pagsisiyasat sa maanumalyang infrastructure project, naroon pa rin ang pag-asa na mapapanagot ang lahat ng misala. Ngunit ito ay hanggat napapanatili natin ang momentum sa paggigiit nito. Kaya sa darating na November 30, tuloy-tuloy lang tayo sa panawagan na ikulong na yan mga kurakot dahil hinding-hindi magpapagapi ang mga Pilipino. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa may tama ang mali, apathy. Hindi ito yung isang kanta kundi ang tawag sa kawalan ng pakialam. Makikita ito sa ating paligid, sa paaralan o sa paaralan man tuwing may event or activities. Sa trabaho, kapag may mga mahahalagang usapin at issue, at maging sa ating komunidad kapag may mga isyung kailangang pag-usapan. Ang apathy ay kawalan ng pananaw, pakialam at aksyon sa mga mahahalagang issue. Kesyo maraming ginagawa at kailangang unahin. Makikita natin na may pagkakataon na may malaking epekto ito sa ating paligid. Mas namamayagpag ang pagmamalabis dahil walang nagko-call out. Kaya sa panahon na tila maraming nakasalalay, mahalagang mas magkaroon tayo ng kamalayan sa mga nangyayari at sa ating kapwa. Ayan, kaya alam mo Bin, iwasan natin yung pagiging apathy, di ba? Alam mo kasi yung issue natin sa corruption, alam mo ngayon ko na-realize na nakakahanga itong mga media natin sa nasyonal na patuloy ibinabalita, patuloy nagbibigay ng update sa atin tungkol sa mga issue ng korupsyon kahit minsan tayo wala nang pakialam. Tandaan natin, di ba, may nagsabi nun na hahayaan nilang ma-expose ang issue and then later on, tayo na lang din ang mapapagod. So, may mga nakakaranas na ngayon na, pagod na ako dyan, bahala na kayo dyan. Wala naman din importante, buhay ako, okay ako, walang masyadong side effects sa akin yung nangyaring korupsyon. So, nagkakaroon na tayo ng apathy. No, kaya yan po yung dapat bantayan natin. Kasi pag lahat tayo, chenebes pa man, tanhunto-hunto pa man sa kita ni Maya Keber. So, si todo kita ang sinaya. Paano natin makukuha yung justice? Diba? Paano na pakilaya kita, pwede man apas kunal hustisya, ya asi sila, hindi man kanaton, kay baka hindi tuta sintiya sa lito apektaw, pero kung nakil magahente nabahaan, tulad ngayon, diba? Sa Southern Leyte, walang bridge. Kailangan pang pumunta muna sa malayo, yung mga guro, yung mga estudyante, kabar man sunod na flow del agua, para pwede lang sila subi. Ala na mas mas mataas na lugar, 'di ba? Yung mga dapat sana may mga projects na pwedeng may madaanan, hindi nangyari. So wag po natin hayaan na mawalan po tayo ng pakialam. At nagkataon din yung November 30, may rally na gagawin. Yan din yung time ng Jesus Reigns actually. So magandang opportunity na habang may mga nagrarally para sa protest against corruption, yung mga Christian community na lalahok naman, magpe-pray tayo sa November 30. Di ba, Bien? Ayan po. Kaya Tama. Kailangan natin ipagpatuloy ang pagkakaroon ng pakialam sa nangyayari sa ating gobyerno. Lalong-lalo na dito sa mga
taga Mindanao, Visayas. Patuloy po natin suportahan ang ginagawa ng ilang mga kababayan natin sa Luzon. Yan po ang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:28 na ng umaga at para sa ating unang balita, ayan po, ang Mindanao ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwalay na pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorm. Mga biglaang pag-ulan at pagkulog po sa isang lokal na lugar ang ibig sabihin nito. Dahil po dyan, posible po ang flash floods, itong biglaang pagbaha o landslide, pagguho ng lupa at sa panahon ito ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. Asahan po ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa bahagi po ng Zamboanga, Sibugay. At mararanasan ito specifically sa Naga Municipality, sa Ipil at Kabasalan. Zambasulta Balita. Humingi ng suporta si Mayor Kimer Olaso ng Zamboanga City sa nabagong chairman ng Regional Peace and Order Council o RPOC 9 kay DILG Secretary Juanito Remulla upang mapabilis ang mga programa ng Zamboanga City. Isa na dito ang kahilingan ng alkalde na tulungan ang lungsod na maibalik ang turismo at maalis ang maling pananaw tungkol sa seguridad na naging dahilan ng travel ban. Nais ng alkalde na maibalik ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Humiling din siya ng gabay sa pagbuo ng Employment Provident Fund na magbigay ng pinansyal na proteksyon sa mga manggagawa sa pribadong sektor gaya ng ginagawa sa Malaysia at Singapore. Panghuli, humihiling ang alkalde ng tulong mula sa pambansang ahensya para mapabilis ang pagkuha ng lupa para sa mga infrastruktura tulad ng road networks upang maibsan ang trapiko at mga flood control systems. Nagpahayag naman si Secretary Remulla at ang mga opisyal ng RPOC ng kanilang buong suporta sa mga hakbang na magpapalakas sa turismo at seguridad seguridad sa Zamboanga. Zambasulta Balita. Samantala, formal nang sinimula ng Department of Trade and Industry o DTI Region 9 ang kanilang 3 araw na aktibidad. Ito ang Negosyo, Agraryo, Summit and Trade Fair sa City Mall, Tatuan kahapon. Ang aktibidad na ito ay naglalayong tulungang itaguyod at isulong ang mga lokal na produkto ng mga farmers sa Rehiyon 9, hindi lamang dito sa loob ng bansa kundi maging sa labas. Ayon pa kay Regional Director ng DTI 9 na si Al Zamir Lipae, ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang ganitong uri ng aktibidad na eksklusibong nakatuon para sa mga micro, small and medium enterprise o MSMEs ng sektor ng agraryo. Inaasahan na masusundan pa ang ganitong mga makabuluhang gawain sa hinaharap. Nananawagan si Director Lipae sa publiko na bisitahin ang mga booth ng mga lokal na magsasaka sa nasabing mall upang suportahan ang kanilang mga produkto, lalo na para sa mga naghahanap ng pasalubong. Samantala, bukod sa libreng exposure na ipinagkaloob ng DTI sa mga magsasaka, nagbigay din ito ng financial support sa mga kalahok. Magtatagal ang aktibidad hanggang bukas. Zambasulta Balita. Inaasahan na sa susunod na linggo ang formal ng ilulunsad ng pamahalang lungsod ng Zamboanga ang kanilang taunang at natatanging pagtatanghal ng mga dekorasyon at ilaw
para sa Kapaskuhan. Kahapon, sinimulan na ng mga kawani ng General Services Office o GSO ang paglalagay ng mga final touch sa mga Christmas installations at light displays bilang paghahanda para sa opisyal na pagbubukas ng Festival de Navidad 2025. Ang tema ng Pasko ng Zamboanga ngayong taon ay Christmas on the Move, Land, Air, and Sea of Joy. Ayon kay Architect Riza May Basing, Assistant Chief ng GSO, ipinagdiriwang ng tema kung paano naglalakbay ang diwa ng Pasko sa lahat ng dako, sa lupa, himpapawid at dagat na naghahatid ng saya at koneksyon sa lahat ng lugar. Binibigyang diin nito ang pagkakaisa ng pamilya, paghahatid ng mga regalo at pagbabahagi ng pag-ibig anuman ang distansya o paraan ng paglalakbay. Matatagpuan ng mga dekorasyon sa mga pangunahing lugar sa lungsod tulad ng City Hall, Plaza Pershing, Plaza Rizal, Paseo del Mar, Plaza Pilar, Pasonanca Park at sa mga center island ng Mayor Agan Avenue, Artilim Boulevard at Governor Camins. Zambasulta Balita. Nagpapatupad ang pamahalaang lungsod ng Lamitan ng isang bagong kondisyon para sa mga magkasintahang nais makasal sa kanilang libreng programa ng Kasalang Bayan. Kailangan nilang magtanim ng 10 punong kahoy na kabilang sa good lumber species. Ayon pa kay Mayor Roderick Forigay, ang green mandate na ito ay magsisimula ngayong taon at mananatili sa buong panahon ng kanyang termino. Ang buong proseso ng kasal ay libre lamang na ibibigay sa mga kwalipikadong mag-iisang dibdib. Hinihikayat ang mga ikakasal na magtanim ng mga punong kahoy na may mataas na halaga tulad ng mahogany, gemelina, nara at molave. Ang mga ito ay hindi lamang makakapagbigay ng benepisyo sa kalikasan kundi meron ding umanong pangmatagalang ekonomikong potensyal para sa komunidad. Ang lokal na pamahalaan ang siyang magtuturo sa tamang paraan ng pagtatanim at magsasabi kung saang lokasyon ito gagawin. Upang mapatunayan ang pagsunod, kailangan magsumiti ang mag-asawa o ang magkasintahan ng litrato ng kanilang naitanim na mga puno. Ito ay dapat sertipikahan bilang balidong katibayan ng kanilang mga kapitan ng barangay. Ang naturang programa ay bahagi ng mas malawak na agenda ng pamahalaang lungsod upang pangalagaan at palakasin nga ang kalikasan. Samantala, nagpahayag ng matinding suporta ang opisyal ng 45 barangay ng Lamitan City para sa bagong programa ng Kasalang Bayan. Zambasulta Balita. Samantala, sa ibang balita tayo, ito Bino, mula ito sa Department of Health. Kinukonsidera po ng Department of Health o DOH na tuluyang ipagbawal na bin o i-total ban na ang lahat ng vape. Ito po ay dahil sa patuloy na paggamit ng mga kabataan sa vape sa kabila ng pagbabawal nito sa mga 18 years old pababa. Nakita ng DOH na nagiging kaakit-akit ang vape sa mga bata dahil sa mga advertisement ng kumpanya. Batay sa obserbasyon ni DOH Secretary Ted Herbosa, may mga nakikita siyang mga estudyanteng naka-uniforme pa na may suot-suot na vape. Idinagdag pa niya na sadyang tinatarget ng mga nagbebenta ang mga bata dahil ginagawa nilang flavored. At may cartoon pa ang advertisement upang maging mas kaakit-akit ito. Ayon pa sa isang survey noong 2019, sinabi ng DOH na 7 sa bawat 10 kabataan na may edad na 13 hanggang 15 ang gumagamit na ng vape. Iginiit ni Herbosa na kapag nalulong ang mga bata, mahirap na silang makaalis sa bisyong ito. Kaya naman nananawagan siya sa mga mambabatas na tuluyan ng ipagbawal ang vape. Anya, mas malaki ang magiging problema sa kalusugan na naidudulot nito kaysa kikitain nitong buwis.
Dagdag pa niya, meron ng ibang bansa sa Southeast Asia tulad ng Singapore, Malaysia at Indonesia na nag-total ban na ng vape. Zambasulta Balita. Ayan, alam mo Bin, no? Napakaganda ng consideration na gusto gawin ng DOH kasi totoo yan. Yung vape ngayon, left and right nakikita natin, ginagawa, sinasabit ng parang ginagawa na nga lang ID ito ng mga bata at gumagamit na sila, no? So, yung alam mo yung na-observe ko ngayon Bin na challenge ng ating DOH. Kasi last week na interview ko rin ang taga Zamboanga City Medical Center at yung mga nurse doon na ang kanilang forte o ang kanilang focus ay sa HIV, may record na ang pinakamababa na nagkakaroon ng HIV AIDS ay 15 years old to 24 years old. Ngayon naman, sa issue ng vape, kung makikita mo, pababa rin. Imagine, 13 years old na. 13 to 15 years old na ang gumagamit na ng vape. So, yun yung challenge ng ating mga doktor. Kay el magapasyente di ila mas takeda bata. Kana ganing UTI, di ba? O, yung ano ko, pamangkin ko, 1 year old pa lang more than, may UTI na. Pababa ng pababa. So, imagine mo kung lahat ng ganyang klase sektor ng edad, todo si empermoso ya. Kasi pa man future di aton kung lahat tayo ay may mga sakit na tayo. Yun nga sir, no, kaya dapat talaga na ipalakasin yung promotion, no, especially ng yung awareness, no, patungkol sa mga sakit na pwedeng makuha, no, especially ito sa mga itong mga vape, no, itong HIV, no, dapat talaga magkaroon ng mas malawakang kuan pa dito, no, especially yung information dissemination, no, para maging no, matulungan at mailigtas, no, sa no, kapahamakan yung mga kabataan. Actually, meron tayong Republic Act 11900, itong kilalang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Dito sa batas na ito, merong tinatawag na minimum age na pwede lamang mag-purchase, magbenta o gumamit nitong vape. At nakalagay dito, ito yung mga 18 years old. Problema, hindi nasusunod. Dito dapat pala, sa 18 years old, ang ginagawa dito, hihingan ng retailer, mandated sila, na hinga nila ng ID, yung buyer, yung customer, to prove kung 18 years old. Pero alam mo, regardless sa age actually, ikaw lang sinapumada. Hindi na ibig sabihin legal age ka na, illegal ka nang pwedeng gumamit ng sigarilyo o nitong vape. Kaya hindi man yan mapipigilan ang sakit kahit anong edad na meron ka. Bueno, era si Ablakita, pag 18 years old ka na, hindi ka na pwedeng magkasakit pag gagamit ka ng vape. So regardless actually sa age, impermagad syempre to. And sa lahat ng mga nai-interview natin dito under ZCMC, yung mga leading cause ng mga cancer, doon talaga nauuwi sa paninigarilyo, vaping. Imbes nuway na pamilya tiene cancer, ya tiene lang to por causa bien fumador. Na mas lalo na ngayon na sa vape na lang, di ba? Pwede mo nang gamitin yan anytime. Kaya lang, syempre, mahalaga din na maban talaga ito. Kasi pag may batas, kaya nananawagan tayo sa ating mga senators dyan, pag merong kasing batas talaga na magbabawal na sa paggamit ng vape, di ba, pag lumabag ka, mahuhuli ka, makukulong ka. Kaya, yun yung kagandahan kapag may batas. So, hopefully, makonsider ng ating mga senators. Pero problema, kung mga politicians din natin ang gumagamit nito. No, yun yung challenge din doon. So, hopefully, or meron din kasing smoking designated area. Pero iba pa rin talaga nagagawa pag pinagbawal natin totally na may pumasok na nicotine sa ating katawan. So, yun, panawagan po natin sa ating mga mambabatas
I-consider po natin ang panawagan ng ating DOH para hindi po sila mamroblema sa mga batang nagkakasakit. Kabarbueno era, no, si well provided ang mga ospital. O minsan sa mga under dyan. O si DOH, ano na din ang nagsabi actually, alam niyang may nangyayaring corruption din. So, si Maloya el cuerpo del paciente, tiene pa korupsyon, di pa pwede mang provide the ilang needs. So, pakilaya lang El Pilipinas. So, yun po ang ating panawagan sa mga mambabatas na i-consider ang panawagan ng ating head ng DOH. And sa mga parents po natin, bantayan po natin ang ating mga anak. Tingnan, may nakatagong vape dyan. At sa mga kabataan natin, maganda lang yan sa una. Pero naulihi, eto syempre, mang problema, pati dito yung mayores, kasi sila gasta para kuntigo. Yan po ang ating panawagan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:43 ng umaga. Meron tayong job hiring. Ayan, sa mga gusto pong magtrabaho. Oo, ito ay mula po sa Department of Migrant Workers, DMW. Actually, dito yan sa ating region. Ano ang kanilang hinahanap, Bin? No, ang Department of Migrant Workers ay naghahanap sila, no, hiring sila ngayon ng accountant 3, SAR. Yes. Oo, at ang requirements, no, siyempre ang bachelor's degree nila ay in commerce or accountancy or in business administration, major in accounting, no, at sila ay may certified public accountant at may 8 hours relevant training, 2 years of relevant experience. At ang place of assignment, ang DMW Regional Office, Zamboanga City, dito sa second floor, Goodwill Building, Mayor Haldon Street, Canelar, Zamboanga City, Philippines. At kung sila ay interesado at gusto pa nila, no, ng mas karagdagang details, ay pwede silang bumisita sa website ng DMW, no. Puntahan lang nila ang dmw.gov.ph at pwede rin silang tawagan sa kanilang telephone number, no, 992-1773. At pwede rin nilang i-scan ang kung naka-flash man yan sa ating naka-flash ba sa ating Facebook? Pwede i-flash. Oo, yun, no, para ma-scan nila yung QR code. Ayan, at abangan nila din ang ating Ahensya de Consensya on Friday kasi kasama natin dyan lagi ang DMW9. So kung may mga tanong kayo regarding po dito sa kanilang hiring, doon po ninyo i-address para directly may makuha tayong sagot from their personnel. Ito naman, scheduled power interruption po tayo sa Saturday ito, November 29. Siyempre, meron pong 6 hours brownout, 9 a.m. to 3 p.m. sa dedicated feeder. Ito po yung serving Sutterville, Azucena, and Sutter Street, Mango Drive, Pogi Drive, Sampaloc Drive, Love Drive, Jambiran Drive, Malboro Drive, Stanvac o Lower Calarian, Barangay Campo Islam, Kakuyagan Drive, Amping Drive, portion of West Mincom. Ito po yung sa Coast Guard, Philippine Navy, and Camp General Hospital. Ang kanilang rason, sabi ng Zamselco, para sa gagawing relocation ng kanilang primary line ng mga lumang poste at may papatayo silang bagong mga poste rin sa Campo Islam. Relocation din ng kanilang 3-phase recloser from the old pole, no, lumang poste para sa bagong poste pa rin doon sa nasabing lugar. Zambasulta Balita. At yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin ang Zamboanga City Medical Center. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo Komunidad.
Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. 22 years nang matapat na nananalangin ang mga FEBC prayer intercessors para sa ating mga tagapakinig, kamanggagawa at para sa misyon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng media. Noong 2003, nakita ni dating FEBC President Dan Andrew Cura ang pangangailangan para sa mga mananalangin na talagang committed na ipanalangin ang broadcast ministry. Ang unang tumugon ay si Mami Auring Sumulong. At ito ang simula ng isang napakagandang partnership sa paglilingkod sa Panginoon. Mula noon, naging haligi na ng FEBC ang ating prayer intercessors. Sa bawat panahon ng hamon, paglago at pagbabago, matapat silang nananalangin para sa gawain ng FEBC. Totoo nga, panalangin ang ating lifeline. Sa ating pagsunod sa utos ng Diyos na manalangin, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya. Pinapaliwanagan ng Kanyang salita at natututo tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Habang tayo nananalangin, lumalago rin ang ating pananampalataya. Unti-unti, natututo tayong huwag umasa sa sarili nating karunungan o lakas, kundi sa ganap at perpektong layunin ng Diyos. Ngayon, patuloy na lumalago ang FEBC Prayer Intercessors. May mga grupo na ngayon sa Valenzuela, Bulacan, Quezon City, Malabon at Caloocan na sabay-sabay nananalangin kada Sabado ng umaga. Isa sa mga aktibong intercessor ay si Janet Pangindian. Para sa kanya, sa pamamagitan ng pananalangin niya nakikita kung paano nagmamalasakit ang Diyos sa kanyang mga anak at nagiging paraan din ito para maipadama ang malasakit sa iba. 2012 yata ako nung nag-join. Inimpress po ng Lord sa akin na maging kabahagi ng FEBC talaga. So, hindi ko naman alam kung paano. Sabi ko, Lord, paano? So, hinanap ko po nung time na yon, nasa Karuhatan pa sila. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon dahil kay Mami Au din. Talagang kami, ini-encourage niya kami na laging manalangin para sa FEBC. Ang ministeryo ng panalangin ay pamana rin. Isang legacy na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Ayon nga kay Brother Cloyd Arduro. A life without the Word of God is empty. Kaya kailangan ipasa natin to sa young generation and then sa other generation para may continuity po. Not just the blessing, kundi yung Word of God and salvation. It is very important, kasi nowadays, yung mga kabataan natin, nandoon sa online So, mahalaga na meron pong kagaya ng FEBC para continue yung pag-share ng salita ng Diyos. Kasi as parent, kasi ako, I have 2 kids, It is important, tayo mga magulang, papasa natin sa mga anak natin, as early as now, magiging ugali na nila yung pag-pray. Nakaka-encourage na marinig ang mga ganitong kwento. Tulad na lang ni Ate Ninfa Hisona, isang dating empleyado ng FEBC. Dati po ako nag-work sa FEBC, pero in 2003, nag-involve po ako sa intercessors. Ini-encourage ko po kayo na manalangin for FEBC, not only for FEBC, but sa buong mundo, sa ating community, sa family. Nakita ko po na nung dinulog namin sa panalangin, tunay po na gumaling at gumawa ng himala ang ating Panginoon. As long we have a right connection to God at yung purpose ng Lord ay ating ginagawa, ang nais niya sa buhay natin bilang intercessor ay magpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas. Ngayong taon sa temang A Great Prayer Resource, batay sa Romans 8:26-27, paalala sa atin na sa ating kahinaan, ang banal na Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos, sa paraang hindi natin kayang sambitin. Isang napakagandang katotohanan, di ba? Ang tagumpay ng ating panalangin ay hindi nakasalalay sa atin, kundi dahil tayo ay lumalapit sa Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. At ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang manalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin, higit nating malalaman ang tunay na kagalakan. Ito ay isang privilege na makibahagi sa dakilang gawain ng Diyos sa mundo. Dahil sa bawat amen na ating sinasambit,
may isang kaluluwang nakakakilala kay Jesus. Kaya ipanalangin din natin ang mga intercessors. At kung tinatawag ka rin ng Diyos para makibahagi sa panalangin, makipag-ugnayan lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. Maaari mo ring ipadala ang iyong prayer requests. Nais namin kayong isama sa aming mga panalangin. Ako po si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Hanggang sa muli, mananatili sa pananampalataya at mamuhay kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon. Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira, first aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ako nga po si Pastora Alice ng Jesus Reigns Ministry, Zamboanga, naka-assign as a missionary pastor. Sa pagkakataon na ito, nais ko po na samahan niyo ako sa ating makabayan panalangin. Panginoon Diyos, dalangin po namin na patuloy po na ingatan mo kami sa aming nararanasan ng mga kalamidad. Tulungan mo po yung mga tao na kung saan itinalaga para maabot yung mga tao na kung saan ma-rescue sila at maingatan sila sa anuman bagay na kanilang nararanasan. Ganon din, Panginoon, yung mga taong ito na tumutulong, bigyan mo sila ng resilient, strength, wisdom, guidance, kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawin in time of emergency, crisis, na kung saan higit na nakikita mo ang pangangailangan ng mga taong ito na tumatawag sa iyo at humingi ng tulong. Ganon din, Ama, dinadalangin namin yung mga damages, Panginoon, mga tahanan, mga pananim, mga nasira, Panginoon, ng kalamidad, mga tao na kung saan wala po silang maasahan, kundi, O Diyos, Ikaw, at yung mga tao na mga agency na inilagay ng aming government, mga NGO, na itinalaga para ito pong nasa kalagayan ng mga taong pangangailangan ay matugunan. Ganon din, Ama, idinadalangin po namin ang effective response, Panginoon, yung mga aid, yung food support, Panginoon, at yung mga medical support, Ama, para doon sa mga tao na biktima. Patuloy, Ama, na mag-raise up ka pa ng mga tao na aabot, Ama, sa mga maraming pamilyang nangangailangan. At ganun din, Panginoon, salamat, O Diyos, sa mga nananalangin, sapagkat alam namin na sa amin pong sama-samang pananalangin, O Diyos, meron pong power na You really answers our prayer.
para po doon sa mga may sakit, para po doon sa mga tao na kung saan kailangan nilang makarecover doon sa mga property nila na nasira dahil po sa kalamidad na nagdaan. Dalangin po namin na patuloy bigyan mo sila ng strength, increase our faith and trust to you, O God, that anuman po yung aming dinadaanan ng mga difficulties sa buhay namin, alam namin magiging bukas ang kalangitan at ang mga panalangin ng bawat isa ay mayroon po itong sapat na kasagutan na nagmumula sa inyo. Salamat o Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay mag-message po kayo sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 7:59 na ng umaga. Good morning muna sa ating tagapakinig na si Ma'am Fati Olivo. Sabi niya pa, good morning. Ayan, good morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga listeners, viewers dito sa ating Facebook page, ang 1116 DXAS. Sa Ley Informal. Prevenir enfermedad y saber el magacura. Junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, muli po nating makakasama ang Zamboanga City Medical Center. At napakaganda, napakahalaga po ng ating magiging topic ngayon dahil pag-uusapan po natin ang tungkol sa hypertension awareness. Ito po yung kilalang silent killer at napakaakma po nito ngayon dahil alam naman po natin, papasok pa lang actually ng month of birth. Tuloy-tuloy na po ang kain natin at minsan hindi na tayo mindful kung ano ang ating ipinapasok sa ating katawan at magugulat na lamang tayo, nako, tumaasa pa lang ang BP ko, kaya napakahalaga po ang prevention at makakasama po natin ngayong umaga ang mismong cardiologist ng ZCMC, Dr. Aiza Tahil. Doc, good morning. Assalamualaikum. Good morning everyone. Good morning po. Thank you for having me. Yes, ayan po, sabi ko nga po Doc, excited po kami sa topic na ito dahil importante po yung prevention. Doc, pwede nyo po bang i-explain sa amin exactly ano po ba yung hypertension at bakit po madalas natatawag itong silent killer? Okay, very good question. Thank you for asking me that. No, actually, I prepared some slides para po maintindihan po natin yung ating topic ngayon. Mm-hmm. So, nagkaroon na some sort of difficulty nito po, Mama. Yes po. Ayan. At dun sa mga while waiting na ma-prepare ni Doc, sa mga may tanong po, dahil kayo ay nakaka-relate, si Kuya Fons, technician namin, yan ang binabantayan ngayon Ayan, text nyo po sa number 0916-296-6625 o kaya po mag-comment sa ating FB page yung 1116 DXAS. Live po ngayon ang ating programang ONC. Ayan, nakikita na po namin, Doc. Okay. So, this morning, I was given the task to talk about hypertension, the silent killer. Actually, it's one of my favorite topics sa cardiologist. Ako po ay interventional cardiologist. So,
ang aking subspecialty po ay medyo specific po siya, no. Ako po ay ang aking mga pasyente talaga ay mga naka-heart attack, mga ganun po, nagkakaroon ng heart attack. So before po sila nakaabot sa ganung level, of course there are risk factors. Ibig sabihin, ano po ba yung mga sakit na nagdulot, umabot sila ng ganon. So, ang mainam po that ay prevention sa mga risk factors na ganon, which is one of the mga illnesses na yun ay yung high blood, no? O tinatawag nating hypertension. So, ano po ba yung hypertension? Ang definition nito ay ito yung condition where the force of blood, di ba po meron po tayong ugat, no? Sa ating ugat, dumadaloy ang dugo. So kapag dumadaloy ng dugo, para po siyang, ang iniisip po natin, ang sinasabi po namin parati, ang dugo ay parang tubig na dumadaloy sa isang tubo. Kasi po ang mga ugat natin ay parang tubo po sa loob ng katawan, no? Tapos pag dumadalo yung tubig, syempre po meron po siyang movement. So may force of blood po na pumapasok. Ngayon, when the force of blood, masyadong malakas yung pagpasok, yung pagpasok po ng blood, it's consistently too high. And na-measure natin po our BPM, it is more than 140/90. Most of the time, it strains the heart and the blood vessels. That's when you say, kapag consistent na ang yung BP na ganon, is you most likely have hypertension. You have high blood. So, Okay. yun lang po yun ang nun. So, pag 140/90 na, Doc, Usually, it's very go ahead, Doc. Oo, pero it doesn't mean na isang beses ng 140/90 ka, high blood ka na kagad. So, may mga different definitions yan po. Usually, chine-check po namin yan twice, no? Sa loob ng clinic, when you see us, hindi siya kaagad-agad, oops, may high blood ka, unless it's too high. For example, pagpasok mo ng clinic, 180/100 ka, so parang less yung pag-aalinlangan mo to diagnose the patient as hypertensive. Pero for example, borderline, 140/90 ka lang. So, may mga different factors that can affect it kasi. So, for example, pagod ka pala, nung lumakad ka pala ng malayo, tapos kinuhanan ka ng BP kagad, that will definitely affect your BP, no? Kaya lang, for example, matagal ka nang nakaupo doon, relax ka na, pag check ng BP, you're still 150/90. Tapos twice na ang pag-check na ganun, paulit-ulit, most likely you have hypertension, no? And then, it's so prevalent. Ibig sabihin, marami talagang taong affected, no? I'm sure naman sa inyong mga colleagues, sa inyong mga kakilala, especially sa mga older patients natin, you know that marami talagang may high blood, no? So, it usually affects 1 in 3 adults. Ganun siya prevalent na. Kadaming mga pasyente na may high blood. Tsaka, yung cardiac disease naman is still the number 1 cause of morbidity and mortality, not just in the Philippines, but also worldwide. So, meron ganun talaga siya. And then, bakit silent? Bakit siya sinasabing silent killer? Usually, asymptomatic. Ibig sabihin, wala kang nararamdaman. Sabihin, parati yan ng mga pasyente ko, Dok, hindi ko maintindihan bakit may high blood na ako. So, number 1 step talaga is denial talaga sa patients. No? They cannot accept na meron na silang high blood or magme-maintain na silang gamot. I cannot understand. Wala naman po ako nararamdaman. Okay naman ako. Pero kapag tinanong mo sila ulit, yung pala, sumasakit na yung batok nila, no? Or nahihilo na sila, gano'n. Pero hindi nila na-attribute. But some patients, really, wala silang nararamdaman. Kaya nga, hindi siya silent usually. Ang sinasabi ko, ang high blood ay tridor. Yun ang sinasabi. Ang high blood ay tridor. Yung pala 200/100 na pala ang BP mo, pero wala kang nararamdaman. Pwede po yun. So, ang mangyari, kapag you are lucky enough na na-check natin yun, na-catch natin yun, it's important to start lowering your BP na kaagad. Hindi mo siya hihintayin na may mararamdaman ka. Kasi kapag may naramdaman ka na talaga, meron ka ng target organ damage. Ibig sabihin, yung organ sa inyong katawan, may portion na na-damage na. For example, ano ba yung mga target organ damage? Siyempre, yung pinakaayaw natin, nagkakaroon ng stroke. Ano yung mga ayaw natin, no, na meron ng stroke. Sa sobrang taas ng BP nila, nagkakaroon na ng nababara yung ugat po sa ulo o kaya minsan
pumuputok. Dalawa po kasing klase yan. Pwedeng pumuputok or nababara. Mhm. So yung pumuputok po, yun po yung dugo, yung sumisirit na doon, no? Mhm. So that's hemorrhagic infarct. So yun yung mga nangingiwi yung mukha, no? Yung mga hindi na makagalaw ang kamay. Ang pinakaayaw natin doon, wala na silang malay. Di ba meron pong parang nakakomatose yung mga ganun po, no? Ayaw natin ng mga ganun. Other organs po, like the heart. Na heart attack po sila kasi sobrang taas na ng BP nila. Meron pong ganun din. Yung pinaka-ayaw din natin, ayaw makinig ng mga pasyente natin sa mga minsan, yung nagkakaroon ng kidney failure. Mhm. Ibig sabihin, tumataas ang kanilang creatinine, no? It's because of their uncontrolled hypertension. Sabi, Dok, siguro yan sa mga iniinom mong, pinibigay mong mga gamot. Maraming gano'n, no, nagko-complain. Maraming masyadong gamot ang iniinom. Hindi po ba ang kidney ko naman ang magkakaroon ng problema? Mhm. Ito pong lagi kong sinasabi sa aking mga patients, drinking your medications for high blood and for your diabetes is would be the one will be the one to save you po. Will be the one to save your kidney. No, kasi it removes the harm from your kidney. Ngayon, if mag-insist na hindi po uminom ng mga gamot, there will come a time na magiging irreversible po yung kidney damage. Mhm. Yung damage sa kidney. And yun yung iniiwasan natin. Mhm. Kapag po kasi irreversible na yung damage sa kidney, ang hulog po niyan ay magdadialysis po Dialysis. talaga. Definitely, at that time, yung mga gamot, more pa ang ibibigay sa'yo to help you. So, ang ano nun is between that and taking yung anti-hypertensive medications na isa or dalawa, syempre ngayon, you would start na talaga. And I would say po talaga, no, let's move on muna. Medyo mahaba na yung introduction ko. Actually, marami din po akong follow-up, Doc, eh. Like, for Sige, example sige. po, una sa lahat, bakit din po pala asymptomatic po, Doc, yung hypertension? Bakit walang simptomas Opo. ng una? Opo, bakit po ganun? So, para lang po yun siya sa tubo. So, pero yung ating ugat, no, unlike sa tubo, kasi which is metal po, 'di ba? Mhm. Ang ugat natin, yung sa katawan po natin, may tinatawag po tayong elastic po siya, elasticity siya. Ibig sabihin, it forms, it accommodates, no, pag Mhm. pumapasok. So, for example, ito po yung tubo. Mhm. Pag dumadami pong tubig, for a portion, lumalaki siya, it accommodates, no, yung laki or yung pressure. Yan po ba yung ng aneurysm, Doc? iba pa po yun. Oo. Okay. Pero eventually, if uncontrolled siya, it can lead to aneurysm. So, ayaw din natin po ng ganon. So, kapag normal naman po yung BP natin, normal naman po yung ugat natin, it can accommodate to a certain point. So, ibig sabihin, ina-absorb ng katawan yung pressure. Mhm. So, wala pang nararamdaman at that time. But of course, yung tulad ng tubo din, may hangganan din po yung laki ng inyong tubo, ng inyong ugat, no? Mhm. Pag sumobra na po doon, o kaya pag sumobra yung cholesterol po, tumitigas din ang ating ugat. Ngayon, na pag tumigas po yung tubo, hindi na po siya pwedeng lumaki sa Okay. portion na to accommodate the high blood pressure, 'di ba? Mhm. Alam po natin talaga yan, yung mga high blood, kaakibat talaga yan, 9 out of 10 or 8 out of 10 patients na may high blood, mataas din ang cholesterol. Mhm. So, hindi na po na-accommodate ng katawan ang pagtaas ng pressure. Ngayon, pag hindi na po na-accommodate, doon na po lumalabas yung mga simptomas. Okay. So, that's why even yung mga younger patients, parang yung pala, 20s pa lang sila, mataas na pala ang BP nila. And when you ask them, they know. Dok, oo nga, 120, parang 160 over 100 na ako before, pero wala naman ako naramdaman. So, when they come back to you, they are already 40s, 50s, doon na silang may nararamdaman because hindi na ma-accommodate ng kanilang ugat ang BP. Opo. So, since Doc, walang simptomas itong hypertension, anong edad po dapat magsimulang mag-start na po magpa-check ng kanilang dugo? That's a good question, ma'am, no? So, I would say yung pag hereditary or genetics, no, would contribute greatly ganito. So, ang rule of thumb dyan, kapag po meron pong lahi, no, ng high blood, example, may lahi or any other illnesses, no. So,
you would notice na sometimes yung per generation younger. Mhm. So, example, yung lolo mo, nalaman na may high blood dati, mga 60s siya. Most likely, yung parent, yung example, yung parent mo, Mhm. younger na diagnose. So, 40, 50. So, kapag ganun na, alam mo na, pagdating mo ng 40, pagtungtong mo ng 40 or 30, medyo dapat pa-check mo na yung BP mo. Mhm. Kasi alam mo na strong yung family history mo ng hypertension actually, no? Pero ang rule of thumb dyan, usually tinitignan talaga namin yan 40 and above, no? Pero alam mo ngayon po, ma'am, no? If you can see yung sa mga, like yung mga annual physical examination, Opo. nati-check naman po natin yan at any age, di ba po? Mhm. Kasi sometimes, sa sobrang strong ng family history ng hypertension, even at 18, sometimes they have hypertension already. And yun yung high blood talaga, no? But of course, meron yung mga exception to the rule. Example, yung mga pediatric na may hypertension because Mhm. may mga problema na sa kidney nila. That's ano naman, it's a different subset of patients, no? Pero yung hypertension, primary hypertension, or secondary because of yung diet nila, no, ngayon, ma'am, I would say 30s you check already. Kasi iba Mhm. na po ang lifestyle natin ngayon, no? Totoo po. Mm. Opo. So, Doc, bukod din po ba, Doc, sa walang tamang diet or kaya lack of exercise, may ibang dahilan pa po bakit nagkakaroon ng hypertension ng isang tao? Bukod din po sa genetics. Ah, actually, ano pa rin, ma'am, sometimes, ma'am, hindi you cannot say walang specific reason for Mhm. hypertension. Oo, even if sabihin natin wala kayong lahi, sometimes walang good established reason na meron kayong hypertension. There's still a chance to get hypertension pa rin po, Mhm. no? Tapos meron po because of your lifestyle also, your eating, no? Yung eating unhealthy food and eating processed food, smoking, no? Smoking increases your risk. Smoking, drinking, any unhealthy habit, yung sweets din po, no? And actually immobility because Mhm. sitting is the new smoking ang tinatawag natin, yan yung sinasabi natin dictum. So especially now when yung the population, more of the people are working Mhm. from home, no? Mhm. So they spend more than 8 hours a day sitting. So kapag ganun, kasi yung circulation is not as good, so they are more likely to develop complications including hypertension. So it takes the long way road there, pero yung complications are yung risk mo is still higher kaysa those who are active po, no, ang inyong lifestyle. So pwede pong ganun din. So parang left, right, no, ay pwede talagang magkaroon Oo. ng dahilan po, Oo. Doc, no? Kahit sa loob ng opisina pala, pag hindi gumagalaw, pwede rin pong maging cause po yun. I believe, Doc, may gusto pa po kayo ding i-share sa ating mga tagapakinig po. Sige po, Doc. Mhm. Ayan, nagkaroon lang tayo ng signal problem, Doc, no? Hello, Doc? Right na po tayo. Ayan, So what ayan. are the risks? No. So what happens if you have pa rin na hello? Yes Okay po. na po. Go ahead, Doc. Okay na po, Okay. Doc. So what are if the BP is hindi po nagpakonsulta ang pasyente, and then when the patient comes to you, minsan 220/120 na ang BP. So what are the risks? So yung mga ganun po, ano po bang nangyayari? Yung sabi ko, ito yung mga end organ damage, no? Mhm. Your heart disease and your heart failure, pwede po yung stroke, kidney damage, and then vision loss, no, is also an effect, ma'am. So di ba Mhm. meron po yung parang nawawalan na sila ng Opo. paningin, gano'n. Mhm. Mhm. And then of course yung peripheral artery disease. So actually peripheral artery disease, ano po ba ito? Ibig sabihin peripheral, na-affect po yung usually legs and mga kamay nila. Ito po yung yung symptoms niya is parang pinupulikat ka parati pag naglalakad. Oo. Mhm. Tapos ang nangyayari, ang bigat-bigat ng legs mo, no? Ang nangyayari doon, hindi ka na nakakalakad ng malayo. Mhm. Tapos nanonotice mo na kapag masusugatan ka sa iyong paa,
matagal siyang humilom, o kaya iba yung kulay ng paa mo, umiitim siya. So, ganun po, pwede po yun siyang ganun, no? Nakakatakot in the morning, yun ba yung ating pinag-uusapan? But it Yes, is the kaya reality. oo nga po I eh. would rather na, as a listener, malaman ko po yung mga ganito Opo. kaysa po na, too late na. At least ngayon, sana po may makatulong tayo na maka-realize yung ibang mga audience na maybe there's a risk for them, no? So, what can you do? Ito yung pinakamaganda, no? Ngayon, alam na natin ang risk, alam na natin ang definition, what can we do? So, number one is always sabi ko, take control. Ako, I'm so happy to receive patients at my clinic na they are so concerned about their health, no? Ngayon, makita mo yung, there is, because I think naman, no, because of social media, because of media talaga, no? So, TV, radio, newspaper pa rin, they are more aware, no? Sa Dok, parang mataas po ang BP ko. Parang feeling ko, parang tumataas ang BP ko. So, they usually seek consult this time. So, sine-check, nagre-regular BP check na sila. Or, for example, you can go to your local health center po, magpapacheck kayo ng BP doon, no? And ang pinaka-importante po, pinapacheck nyo ang BP nyo na hindi kayo pagod, hindi kayo bagong kain, hindi po kayo bagong sigarilyo. Opo. No? Usually, kahit ako ma'am, ang ina-advise ko sa bahay, when you wake up in the morning, hindi ka pa kumakain, mag-bathroom ka muna, di ba? Opo. Mag-CR ka muna. After pag-CR, doon mo i-check yung BP mo. Kasi hindi din pwede yung parang tinitiis mo yung ihi mo kasi tataas ang BP mo. Po, Dok, meron din po dong nagsasabi na wag silang magpa-BP lalo na pag nininervyos daw sila kasi baka maapektuhan yung BP. Tama po ba yun, Dok? Actually, that's true, ma'am, no? May mga ibang pasyente, may tinatawag tayong white coat hypertension. When they come to the clinic, masyado silang, or even at the ER, no, pag nakakita sila ng white coat, yun yung term white coat hypertension. Pag dumating sila sa clinic or sa ER, sobra yung papa nila, nagsushoot up din yung BP nila, 240/120. So what I usually do is I ask them kung ano ang BP nila sa house. So binibigyan ko sila ng assignment. So meron po pa kayong BP up sa bahay. So sabi nila, yes po. Take your BP, take it down. And then, pagbalik nyo sa akin, I will check. Kasi relax sila sa house. So, hindi ako nagbe-base sa clinic ng kanilang BP. And then, another, kung for example, Dok, parang hindi namin kaya yung mag-check ng BP, gano'n. So, what do you do? Ano bang ginagawa namin doon? So, ang ina-assign namin sa kanila is binibigyan nila, pinapahook namin ang 24-hour BP monitoring system. So, sabi mo, ano po ba yun? So, ang 24-hour BP monitoring system is para siyang BP app na ilalagay mo dito, tapos ikakabit mo sa isang belt. 24 hours, i-check. May machine pong maliit. 24 hours po, periodically, it will check your BP and it will record it for me. No? So, after 24 hours, ibabalik mo po yun dun sa ospital. May print out po, ibibigay mo sa cardiologist mo. I-interpret po ng cardiologist mo. Now, we are able to see what is your BP waking up, sleeping, during your activities, and ano po yung nagkakos ng spike na ito. So, yun medyo accurate na po yung BP monitoring that time. So, that's what you call a 24-hour ambulatory BP monitoring, ABPM. No? If your doctor would request that, wag na po kayo mag-alala, very painless. It's just like taking your BP. No? Opo. Okay. Ayan. At So, ayan, medyo nag-choppy po ulit tayo, Doc, no? Hindi lang po din ba? Yes, ma'am. Ayan po, ayan. Okay na po, Doc. Okay. So, okay na ba ulit, ma'am? Opo. Ayan, medyo okay na po ulit, Doc. Ma'am, yung sabi natin kanina, opo. Okay. So, yung healthy diet natin, no, yung DASH diet, low salt, low fat diet ang tinatawag natin dyan, ma'am, no? So, yung mga salty food, ilaless na natin, processed food. Actually, sa una, syempre, difficult talaga ang diet. Kahit saan naman, no, difficult talaga ang diet. Pero once nag-start ka na ng healthier lifestyle, makikita mo talagang difference sa katawan mo. Makita mo na
you can sleep better, no, Mhm. less angry yung mga nararamdaman, tapos feeling mo lighter ka, and then ang sunod nun is of course yung weight loss na rin. So yung mga ibang mga pasyente, minsan they're so happy with the weight loss, sila Opo. mismo ang nakakaramdam na parang gumagaan ang kanilang katawan, sila na ang nagme-maintain. So yun yung happy ako, ma'am, na some patients, they really try to have a healthier lifestyle, no. And next, yung exercise natin 30 minutes a day. So, ito po, yung exercise, it doesn't mean na yung magmamarathon kayo or magja-jogging kayo, no? Opo. Mahirap naman po yun. Pero you can slow walking around the house po or around your barangay. Pwede na po yun, no? 20 to 30 minutes a day is okay. Basta may konting movement lang po. And then yung ayaw natin marinig during Christmas time and New Year, you limit your sodium and your alcohol intake, no? Mhm. Actually, ako nga ang sinasabi ko, so as much as possible, no alcohol intake na. Kasi actually, wala naman talaga siyang naidudulot, no? Ang nangyayari lang, nagiging fatty ang inyong liver, nasisira ang inyong liver, nasisira ang inyong heart, no? So, yung mga ibang, ayaw natin, ma'am, umabot sa time na parang may mga pasyente ako, pagpasok na atake na sila sa puso, doon pa lang Mhm. sila titigil ng pag-inom. Ang ayaw natin ng ganun, gusto natin from the start, before pa nagkaroon ng atake, is naging healthier na yung lifestyle nila. Mhm. And then, ito yung pinaka-importante, I'm so guilty of this, no, you manage your stress. So, yung kapag you're so stressed sa work, no, Mhm. you take a break din, no, you do your meditation, your yoga, if you can have a leave din, no, so to lessen your stress, because when the body is always stressed, no, ma'am, cortisol increases, no, you're always in fight or flight mode, which is also bad for your Mhm. heart and your kidneys, no, so that can also affect, no, kaya nga yung parang nagkaka-ulcer yung mga laging stress, ma'am, di ba, hindi dahil lang yun sa pagkape, because also Opo. stress doon, no? And of course, number one pa rin is adhering to medication. So, ito ang next question, no? Ma'am, Doc, pagka 3 months ba ito? Usually Yun. kasi nagre-reseta kami ng 3 months, di ba? Opo. Mhm. Mm. Tatanungin nila, Doc, after 3 months, okay na ako. So sabi ko, what do you mean by okay? Kasi alam ko na yun ang tatanungin nila. Sabi nila, Doc, pwede hindi na akong uminom ng gamot. Opo. That's always 99.99%. Yan po yung ang tanong ng tatanong. technician ko dito, Doc. So, ang ano doon is yung high blood. Ang high blood po ay isang lifetime illness, no? Lifetime illness siya. So, ang good thing about is, it can be controlled. Ibig sabihin, maaari siyang bumalik sa normal, Mhm. no? Ang hindi lang ano doon is you have to maintain your medications. It is a lifetime medication. Unless sobra kang nag-change talaga that you can kaya talaga na yung BP mo ay mababa na talaga, sobrang baba na, pwede nang tanggalin yung oral medications. Pero that is exception to the rule. Hindi po Mhm. siya ang rule. No, wag niyo pong isipin na mangyari yun sa inyo. Pero ang pwede po is magkaroon kayo ng low dose maintenance for the rest of your life, which is actually very good for your heart, very good for your kidneys po, no? And parang minsan kasi ipasok nyo po siya sa lifestyle nyo. So pagkainom nyo ng pagkain nyo, ng breakfast nyo, iinumin nyo na yung gamot nyo para hindi nyo na po makalimutan, and it's not an additional burden to you. Yung iba kasi nababurden kasi sila, ma'am, na iinom na naman ako ng tablet or parang may time na naman. So, ako usually, you take it with your meals para po hindi po siya masyadong sagabal sa inyong schedule, no? Mhm. So, eto, may mga ibang patients, magsasabi sila, makulit sila, sasabihin nila, Doc, tignan mo, Doc, ha, tinanggal ko yung yung medication ko. Tapos Mhm. sabi nila, okay naman ang BP ko after mga 2 days, 120/80 pa rin. Mhm. Mhm. So, ang explanation ko parati dyan, so, pag umiinom ka na ng iyong medication for the 3 months, good boy ka, uminom ka ng gamot mo, Mhm. you've reached yung level, therapeutic level sa katawan mo. Ibig sabihin, from 0, umabot ka ng 100. Kasi umabot ka ng 100 kasi you were taking your medications daily. Mhm. Ngayon, Mhm. when you stop taking your medications, yung 100 ba immediately mag-drop ba siya? Hindi, no? So, for the next 1 to 2 weeks po, slowly, bababa din yung level niya. So, ang nangyari, naiihi mo, natatai mo out yung medication mo, but hindi siya immediately 0.
So, take your BP babalik ang pasyente sa'yo after 1 or 2 months. Sabi niya, Dok, nahilo ako ulit. Ang taas pala ng BP ko. So, yun na kasi, nawala na yung effect ng medication. So, after 1 to 2 weeks, ang nangyayari from 100, babalik siya unti-unti to 0 ulit. Now, when mag-reach siya ng point na about 30 or 20%, mararamdaman mo ulit ang simptomas mo. So, ang gagawin naman natin, iinom ka na naman ng gamot para umakyat na naman siya ng gano'n. So, sabi ko, in order to, prevent that, so pag reach mo ng 100, titignan natin, i-evaluate natin ang mga gamot mo. What works best for you? Some patients, lucky patients, just one medication, nakokontrol na ang kanilang BP. Pero, medyo exception to the rule din yung 1 tablet na yon, no? Usually, meron na kayong pinapainom sa umaga, may pinapainom na kayo sa gabi, no? So, 1 to 2 medications, very good for you. I will suggest to continue that, no? And ito pong sinasabi ko, no? Ang pinaka-importanting part of the day that you have to take your medication is at night. It's not in the morning, no? Kasi ina-notice nyo po, no, buyag-buyag lang, no? Yung mga atake, madaling araw, no? Madaling araw sila parati, di ba, ma'am? Na-notice nyo po ba yan, no? Yung mga 3 a.m., 2 a.m. So po, ano po bang nangyayari? So when you, in the morning, there is a surge of yung mga cholesterol, yung hormones, no? Surge of hormones, yung stress hormones in the morning. So, if you're not taking your medication, you did not take your medication at night, nakalimutan mo, or matigas lang ang ulo, ayaw mag-inom ng gamot, no? So, wala kang protection over the night. So, ibig sabihin, tumataas ang BP mo over the night, you have no protection. So, mas maganda is definitely yung gabi. But, it doesn't mean na you don't take in the morning. So, what we usually do, ako, ma'am, kapag the patient comes in, I give them something in the morning for throughout the day. Siyempre, yung activities throughout the day. And yung gamot sa gabi to protect in the evening. So, ganun po siya. Okay. Ayan po. Naku, parang nakalibreng consultation po yung mga tagapakinig natin. Naku, maraming yung aking technician talagang nakikinig po ng mabuti. maraming salamat po, Dr. Tahil. Ano po ang inyong panawagan po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga? Okay, so ito po yung before we end, ma'am. Thank you for your time din, no, for accommodating me because ito, so I'm so passionate about it, ma'am, because gusto natin prevention is better than cure pa rin, no? Better than umabot tayo sa time na yon. Ito po ang gawin natin, your call to action. So ano ba ang ginagawa natin? Number 1 is know your number. So ano ba yung usually BP mo, no? Anong usual BP mo? Ang tinatanong din natin, anong usual BP, ano ang highest BP? Because that is, ano din po, one the things na tinitignan din po na. No? Sabi nga natin, because 140/90 nga yung gusto nating makita, no? And then, discuss your risk and management with your doctor. So, ako po, lagi ko I'm always welcome. I welcome patients who nakabi ko parati sa mga patients ko. Sabi ko, lahat ng gusto nyong itanong sa akin, sana isusulat nyo. And then we can talk about it isa-isa when you come. So, parang hindi ka natataranta to ask me those questions. Di ba po? And then, of course, is make lifestyle changes to reduce your risk, which we talk about earlier na rin. And early detection and treatment can prevent complications. I think we really talked about that earlier na. No, ma'am. Yes. Ayan. Nako. Kayo po, ma'am. Pa po kayo sa akin. Actually po, Doc, after ng program natin, kukunin ko yung BP namin doon. Mag-check po ako. maraming salamat po muli, Dr. Aiza Tahil, sa inyong pagpapaliwanag po tungkol sa hypertension. And hopefully, makinig po tayo sa sinabi, payo po ng ating doktor ngayong umaga for prevention. Kasi wag lang po tayo maging hearers
ng explanation ngayon ni Doc, maging doer din po tayo, lalo na doon sa mga ways na dapat ma-prevent po. Maraming salamat din sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli bukas alas 7 ng umaga. Ako po si Saramito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Thank you, Doc. God bless you po. So much. Thank you. Good morning. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.